Isang magandang araw na naman po mga kasaka. At tayo po ay nag-update ngayon ng ating pinapahukay na deep well. At ang bidyong ito ay para po sa mga kasaka natin na gusto na magpagawa ng deep well sa ganitong paraan ay na-share po natin yung ating nagastos at kung ano ang mga materyales na ginamit at kung magkano ang total na nagastos at atin pong bibigyan ng price ang bawat ginamit na Tungkol na sa ano? drum, PVC at iba pa po mga connectors at sa binili nating motor at sa mga nagastos sa labor. So kaya tapusin niyo po ang bidyong ito at sabihin po natin mamaya kung magkano po ang nagastos. Kaya stay tuned lang po mga kasaka para dun sa mga gusto na magpa-hukay ng deep well. So dito po ay nagkaroon kami ng hukay na around 60 feet ang lalim. Kaya makabili kami ng tatlong tubo na D4. So ang bawat isang tubo po kasi ay ang haba niya ay 20 feet. So 60 feet po bali yung naging hukay nito. Kaya medyo malalim po. At ang ginamit namin ditong barrel ay 6 pieces na blue barrel na capacity niya ay 200 liters. Kaya kung mapapansin niyo po, ibinababa na natin yung 200 liters na barrel drum. Yan po ay nasa center po ng ating pinahukay na deep well. So yan po yung pinakang deposito sa ilalim ng ating deep well. Siya po yung magde-deposit ng tubig para magkaroon tayo ng stock na tubig sa ilalim. If ever na gagamit tayo ng tubig, ay meron na tayong may higop agad. So at the same time yan din yung magpipilter dahil ilang butas lang yan. So ang diskarte na ginawa ng maghuhukay dito ay isinenter niya yung blue barrel na 200 liters. And then sa palibot nun ay sinasalan-salan nila ng bato. Ayan po. Nakita niyo po. Naghuhulog sila ng bato. And then nakasenter yung blue barrel na drum. So sinasalan-salan nila yon pataas. Yung pong hanggang sa 6 na drum po yon, patong-patong po yon. At yung sa center naman po ng drum ay may butas po yun na 4 inch. So doon po natin ilulusot yung 4 inch pipe na tubo. Para yun po yung pinakang casing ng ating pinapahukay na deep well. So makikita po natin yan kung paano sa bandang huli ng video. Kaya stay tuned lang po para doon po sa gusto na magpagawa ng ganitong deep well. At kung gusto nyo pong mag DIY ay magagawa nyo po yon. So para doon po sa ating mga kasaka. Dahil sa fish farming po, at hindi lang po sa fish farming, maging sa farming ng crops, ay number 1 po na kailangan po natin ay ang source ng tubig. Kailangan po may mapagkukunan tayo. At dito nga po sa aming lugar ay mahirap po ang tubig dahil nasa 60 feet above the sea level po ang aming pwesto dito sa aming location. Kaya malalim po, kailangan po ng deep well. Malayo din po kami sa irrigation. Kaya mapalad po ang ating mga kasaka na malapit sa mga irigasyon o sa sapa. At yan po mga kasaka, inihulog na po natin yung pinakang straw nya, yung twin pipe. Dahil ang jet pump po na ginamit namin dito ay ang kanyang injector ay twin pipe po ang kailangan. Bali dalawang klase po yung alam namin ditong installation ng ng jet pump. Yung isa po kasi gumamit ng leather cap. So dito naman ay injector na twin pipe ang gamit. Bali nauna po yung isang 4 inch diameter na tubo
And then inilusot na po namin yung Dinadala straw. din yung ano. At ito po yung pangalawa. Ang diskarte po dito ay para ito naman ay ilulusot na dun sa straw. Dahil kung mahuhuli po yung straw ay mahihirapan pong lusot dahil sobrang haba din po ng straw ay mabebend po siya. Dahil kailangan po pag nilusot yun ay buo na po siya. Kumbaga naidikit na po lahat ng pipe. Kaya inuna muna po yung isang 4-inch diameter and then inalusot yung straw, yung twin pipe. And then itong pangalawang 20 feet na diameter na 4-inch diameter na pipe, PVC pipe. Yan po yung ilulusot dun sa straw. And then hindi na po tayo mahihirapan nun maglagay dahil sobrang haba na po nung 60 feet yung twin pipe po na straw. So ayan po. Ko-connection po yan pagdating sa baba sa duktungan. At siya nga pala mga kasaka, para dun sa mga gusto na magpahukay ng deep well, available po yung ating mga nakuhang nangungontrata. Bali, tulad nga po ng sinabi ko sa previous video, ang kontrata po nila ay 15,000 per 20 feet o isang tubo. So, dito po ay bigyan ko na po kayo ng idea kung magkano po ang nagastos namin sa papahukay ng sa kontrata ng pagpapahukay. Doon pa lamang po sa labor. Bali, 60 feet nga po ay inabot po siya ng 45,000. So, madadagdagan po yung kasi yung sa pamerienda po natin, automatic po yan. At yung pong pagpapakain ng lunch at iba pa pong gastos. So, expected po na mas lalaki pa po sa 45,000 sa kung gantong kalalim. Pero kung ang water level naman sa inyo ay mas mababaw lang, like for example 20 feet lang, so ang magagastos nyo lang ay 15,000. So doon po sa mga kasakan natin na gusto magpahukay, kung malapit po kayo sa area ng Laguna, kaya po nila yung hukayin, maglagay lang po ako ng contact number nila sa description sa ibaba ng ating video. Paki-contact na lang po kung gusto nyo po. Naka-stop to. Hindi. Dapat ba Stop. May pang-stop dito. At advantage po at disadvantage ng pahukay at sa padrilling. So, meron po ko din kaming existing na water source dito sa aming area. Bali, 4 na bahay po ang gumagamit doon. So, hindi na po kayang i-accommodate yung 4 na bahay na yun pagdating ng summer. Pero kung tag-ulan naman po, ay kayang-kaya po. Kaya po nagpahukay tayo ng deep well dahil nga po sa ating fish farming at doon po sa ating mini farm na i-develop po dito sa ating ginagawang Ito, hilahan ko pa to. Basta hindi ko aquaponic farm. So, yan po ay napakahalaga kung tayo ay mag-uumpisa ng farm business. Number 1 po talaga na meron tayong mapagkukunan ng tubig. Yan po number 1 talaga. Dahil sa tubig po, ang dumadaloy ang nutrients kung sa crops tayo. Kung walang tubig, hindi po makakakain ng ating halaman. Di po ba? At ganun din po sa fish farming. Kung walang tubig, hindi rin po tayo makakapag start ng fish farming kung wala tayong pagkunan ng tubig. Kaya I suggest na sa mga gustong sumubok na ating mga kasaka sa farming, number 1 po talaga na magkaroon tayo ng pagkukunan ng tubig. So, kung tulad namin na malayo kayo sa irrigation, no choice po tayo na kundi magpahukay ng deep well or drilling. Wala naman pong problema kung wala naman po kayong kaagaw tulad ng sa bahay. Kaya para sa akin po, ang advantage po ng pahukay ay magkaroon po kayo ng mas malaking deposit ng tubig sa ilalim, unlike dun sa padrilling kung ano lang po yung available na lakas ng bukal na tinamaan po nung inyong
drilling, ay yun lang po yung makukuha nyo. So dito po ay meron kayong deposit. Sa case nga po namin, naglagay po kami ng 6 barrel na 20 liters drum. Kaya yun muna po yung magiging deposito. So maganda po yun kung maliit lang yung farm nyo. Pero pag tag-ulan naman po ay mas okay lang din po pag pa-drilling dahil malakas na po ang bukal nun. So ayun na nga po, naihulog na po natin ang 6 na drum. So pagkatapos po ng 6 na drum na yun ay yun nga po, ating nilagyan ng buhos na semento. So ayan po, nilagyan po natin ng buhos ng semento yan after nung maihulog natin yung 6 na blue barrel drum. Yun po ang pinakang purpose po nun ay yung pong pag enter ng lupa ay hindi na po maka-enter dun sa location ng drum. So ito na po yung magiging pinakang cover niya dahil after po ng pagko-concrete natin ng flooring na to doon sa ibabaw ng drum, ito na po yung magsisilbing spacer para yung lupa hindi na po siya pumunta doon sa ilalim ng drum. So malaking tulong po ito na ma-filterize niya po yung lupa. At dahil pagkatapos po natin ng paglagay ng semento niyan, ng flooring, after ng blue water drum, ay lalagyan na po natin yan ng lupa pataas hanggang ma-fill up natin hanggang sa ibabaw yung hukay na ito. So ayan po, nilalagay po nila. At isang tip po pala mga kasaka, kapag ang ginamit po nating tubig sa ating pag-aalaga ng isda, makakatulong po to para magpataas po ng pH ng ating water parameter sa ating fish pond o fish tank. Bakit kanyo? Dahil po ang ating system kapag habang tumatagal po yan ay nagiging acidic po ang ating tubig. So yan po yung dahilan sa overfeeding o dun sa mas maraming ammoniang napoproduce ang ating system. So ano pong ginagawa kapag halimbawa nagiging acidic ang ating tubig? So kailangan po nating magkaroon ng alkaline. So yung pagkasi sinabing acidic, ang below 6 pH ay tinatawag na po yun na, o below 7 pH ay tinatawag na po yung acidic. At above 7 pH naman po ay alkaline. So ang tubig po dito sa deep well ay alkaline po yan. Nakataas po ang pH niyan na around 7.5 to 8 ang pH. So kung bumaba po ang inyong pH at naging acidic nga po, mag-a-add lang po tayo ng galing sa deep well na tubig. So at least 20% o 20% hanggang 40% ng tubig ang mai-add po natin sa ating system. So depende pa rin po yun kung ano yung marireading yung pH ng inyong system. So yun, example lang po natin yun. Kaya I suggest na deep well po ang ating pagkunan if ever na meron tayong problema sa pH ng ating tubig sa ating palaisdaan. So yan po ang kagandahan ng sa deep well. Dahil kung gagamit din po tayo ng rainwater, ang rainwater po ay mataas din, mababa po ang pH niyan. Acidic po ang rainwater dahil nagtataglay po yan ng nitrogen at yan po ay tubig ulan, kaya mababa po ang pH niyan. So ayun po mga kasaka, na fill up na natin at tapos na po ang
pagpapahukay natin. Natapos naman po. Salamat po sa Panginoon Diyos. At ligtas at maayos po ang ating project. So, ayun po mga kasaka. Sana po ay nakatulong ang bidyong ito. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at bago lang dito sa channel namin, ay naanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo po ang video, ay humihingi po kasi kami sa inyo ng isang pagpindot ng inyong thumbs up dyan po sa baba. At i-hit nyo po ang notification bell para po sa mga susunod nating video ay ma-notify po kayo. At marami pa po tayong i-share na mga videos and ideas regarding sa farm at sa fish farming at sa crop. So maraming salamat po sa mga suporta na binibigay nyo sa kapwa ko OFW, sa mga supporter po natin dyan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Yan po, kakabit na po natin yung connection papunta sa jet pump. So gawa po ako ng estimation ngayon. So ayun, bali hayaan nyo po na magkwenta tayo habang pinapanood po natin ang pagpapakain ng tilapia namin dito sa circular fish tank. At habang tayo manonood ay ibibigay po natin yung listed ng mga nagastos namin sa pagpapagawa ng deep well. So tara po. So ayun, bali bumili tayo ng 6 na piraso na blue barrel drum at nagkakahalaga po yun ng 1,000 pesos bawat isa. So 6 po yun na piraso, bali gumastos tayo doon ng 6,000 pesos sa blue barrel. At yung 4-inch diameter po na ating ginamit ay bali bumili tayo ng 3 piraso na nagkakahalaga ng bawat isa na 2,220 pesos bawat isa. So 3 ang ating binili, bali gumastos tayo ng 6,660. At bumili din tayo ng 1-inch diameter pipe PVC. Ayun, bali ang nagastos natin doon ay 900 pesos sa 60 feet ang haba. At bumili din tayo ng PVC pipe na 1 and 1/4 ang sukat na nagkakahalaga ang bawat isa ng 200 pesos. Ito nga pala, yung 1 inch at saka yung 1 and 1/4 ay parehas siyang 3 meters lang ang haba. So, ang nagastos natin dyan ay doon sa 1 inch nga, inulit ko, 900 pesos. At dito sa 1 and 1/4, ito yung sa twin pipe na nilagay natin. Bali sa 1 and 1/4 ay gumastos tayo ng
1,200. Sa PVC ay nabinili natin ay bali gumastos tayo ng 8,760. So doon pa lamang yun sa PVC. Wala pa po doon yung mga connectors. At ito pa po yung sa mga connectors nya. Bali bumili tayo ng temporary na ginawa nating pressure tank, magkakalaga ng 350, at ball valve na 40 pesos. So another pa po yun na 390. At sa mga connectors naman po, tulad ng elbow, yun yung patente, at iba pa po na ginamit natin. Bali meron tayong binili na additional, hindi ko na po isa, basta connector po ay 560 na unang resibo, at meron pa po dito na 1,775. So yung pong mga ito, dahil kaya po medyo malaki pa po, bumili tayo ng pressure gauge at pressure switch, mga ball valve, yun yung patente. Ayan po yung mga total, kaya yun po. At yun, bali sa pahukay naman po ay gumastos tayo ng 45,000 dahil nakakaroon tayo ng hukay na 60 feet. Bali ang kontrata namin ay kada 20 feet ay 15,000 pesos ang kanilang siningil. So nagkaroon tayo ng hukay na 60 feet. Kaya bali ang nagastos natin ay 45,000 sa kontrata ng hukay. So ayan mga kasaka, bali ang nagastos natin sa lahat-lahat ay umabot po tayo ng 66,715. Hindi pa po kasama dyan yung mga pamerienda at yung pagbili ng pagkain sa lunch at mga sa transportation na binayad namin. So umabot din po tayo ng mahigit 70,000 po. Kaya maraming salamat po. Sana po ay nakatulong ang munti naming video ito. So ayun mga kasaka, sa mga gusto po ng magpahukay ng deep well, ito po ay estimation sa aming pagpapagawa. Pwede po kayong makakuha ng mas mababa dito, depende po sa mga inyong contractor, at depende rin po sa pricing ng mga materials sa inyong lugar. So dito po sa amin, ito lang po yung aming nagastos. So sana po makatulong mga kasaka. Sa gusto po ng magpagawa, lagay ko lang po yung contact number ng mga gumawa dito diyan po sa description below. At kung bago lang po kayo dito sa aming channel, ay inaanyahan ko po kayo na mag-subscribe, mag-like, at mag-share po kung nagustuhan niyo po ang ating video at ang mga content. At para dun po sa mga gusto na mga fish farming po, ugaliin nyo pong bisitahin yung video section natin. Marami na po tayong uploaded video doon about sa fish farming and sa organic farming po. At although gumagawa rin po tayo ng video ng conventional farming, so sa mga susunod pong video natin ay pwede po nating talakayin yon at gawa ng video about sa conventional farming. At yun po naman ay para sa production. Kumbaga po, yun po ay para sa commercial na po, para tayo ay makabenta ng product natin na ma-maximize natin po yung yield ng ating pagsasaka ng gulay. So kapag pinagsama nyo po ang organic farming at conventional farming, mas magiging malaki po yung pwede nating kitain, dahil yun po ang kahalagahan ng sa conventional. Kapag gumamit tayo ng mga fertilizer, mga commercial fertilizer. So ayun po ang ating tips and idea sa araw na ito. I hope na nagustuhan nyo po ang ating video.